Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan sa panig kayo ng daigdig. Dito na naman tayo sa another ating vlogs, Badong Arateles. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, Arnold Clavio at Cielo Magno, nagpakita na po ng tunay na kulay, no? At ang kulay po nila ay kulay na pakamarte. Mga ano po to, nagpapanggap kunwari na anti-corruption, no? Pero once nung binakbakan na po, nung naglabas po ng testigo si, si Marcoleta, laban po kay Martin, okay lang sa kanila hanggang kay Saldico, eh, 'di ba? Okay lang sa kanila, wala po silang palag-palag, bumabanat nga sila kay Saldico. Pero makikilala niyo po yung mga tunay na mga kung talaga sila'y anti-mandurugas o anti-corruption. Kung binanata na po 'no, kung ang binanata na yung pinaka, yung pinaka-holy, yung pinaka, tao na walang, dungis, yung bawal man lang banggitin, yari na po 'yan. Yari na po 'yan, talagang babakbakan kayo niyan. Puwede niyo hanggang kay Saldico, pero 'pag dinamay ninyo, si Martin Romualdez, eh, yari kayo. Kahit wala kayong ginagawang katiwalian, kayo na ang babakbakan ni Arnold Clavio. Kayo na po. Ang babakbakan ni Arnold Clavio, hindi na po yung, nagnakaw. Tanong lang Arnold Clavio, si Marcoleta ba, Cielo Magno at Arnold Clavio, eto kasi mga ano 'to, eh, mga anti-corruption daw 'to, eh. Ah, Mga mapagpanggap, eto po yung mga nakakatakot, yung mga mukhang mababait, tapos maraming naniniwala sa kanila. Kaya kailangan po natin ito ilantad, eh, tayo lang po nakakaalam ng masamang ugali nito ni Clavio, eh. Alam niyo ang daming bilib na bilib dito, talagang nagpapanggap 'to, eh, 'no. Ang tanong, ha, inuna mo pang banatan si Marcoleta kaysa kay Martin? Yun lang naman po yun, eh, makikilala kayo, Cielo Magno. Anong ginawa ni Marcoleta laban sa bayan? Meron ba man lang nagbintang kay Marcoleta na si Marcoleta ay magnanakaw? Si Marcoleta ay nagkaroon ng pera? Wala, eh. Maliban nga pala kay Montulfo, eh, wala naman naniniwala kay Montulfo. Ayan, makikita niyo po, bigla ko naaalala, lagi ko po naaalala ang napakagandang si Karen Davila. Yung sinabi po ni Karen Davila na, ah, lahat inaalok lalo na kung sikat ka, lahat inalok ito po yung ano, eh, ito po yung pong si Julius Babaw ay pinagbintangan sinabi ni Vico Soto na binayaran, 'no, para interviewin yung mga diskaya. Alam mo sabi ni Karen Davila, "Pati nga ako inaalok." 'Di niya sinabi kung sino nag-alok sa kanya. Wala raw makakaalam na binabayaran ako. Yan ang sabi ni Karen Davila, matutuklasan ng mga tao kung kayo ay bayaran o hindi. 'Di po ba? Hindi po natin pinagbibintangan si Arnold Clavio. Ang sinasabi natin, malalaman ng taong bayan. Anong hindi malalaman ng taong bayan? Malalaman ng taong bayan kung may nagbabayad sa inyo o wala. Akala niyo, tuloy-tuloy lang kayo, hindi halata, 'di ba? Kasi panay ang bira niya ni Clavio sa mga magnanakaw, eh. Pero once na birahin niyo si Martin, hindi po si Martin ang bibirahin niya. Sino po? Yung bumibira kay Martin. Kaya lahat po 'yan, magkakasabwat po 'yan lahat, pati po yung nakikita niyong matitino. Yung pong mga mukhang matitino sa media, mukha naman talaga matino si Arnarn, eh, 'di ba? Mukha ngang puppet, eh. Okey, 'yan po ang pag-uusapan natin. Mag-1 po kayo kung okey naman po yung sounds natin at tsaka video.
Mamaya dakdak ako ng dakdak dito, malabo pala. Wag niyo pong i-ano 'no, talagang mag-one po kayo kung maganda ang video, at tsaka yung, ano kasi mapapaganda po natin 'yan. Malabo lang mata ko, eh. Sa akin maganda na, baka hindi naman. Akala niyo hindi namin mahahalata, ah. Ayun yung problema, 'di ba? Sila nagpapanggap na anti-corruption, pero sa totoo lang 'pag naituro yung mga mastermind, teka po muna, bakit niyo binabanatan si Martin? Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Ito po, ang sinabi po nito ni Cielo Magno. Ito po si Cielo Magno, talagang binabati ko pa 'to dati. Dahil sabi ko nga, "Putya, okey 'to kahit dilawan 'to." Naalala niyo, isa siya sa mga sumuporta dun sa o nanguna 'no, dito po sa pagkontra dito sa 2025 GAA o General Appropriations Act. Kaya takang-taka ako kay Arnold Clavio, hindi po ako magtataka. 'No, bakit niya babanatan si Marcoleta. Pero eto si Cielo Magno talaga ako, hindi ko talaga maisip na ano po 'to, na talagang yun na nga 'no, kasi parang walang bahid, eh. Talagang maganda 'no, ah, maganda boses, tapos, katiwa-tiwala, propesor ng UP. Eto po ang sabi, tignan niyo, lahat tayo gusto mahuli ang pinakamalaking isda sa korapsyon, iskandal na ito. Pero 'wag gano'n, Senator Marcoleta. Parang sinasabotahe mo, eh. Si Marcoleta pa ngayon na nagsasabotahe. Eto talaga, nagulat talaga ako kay Cielo Magno. Hindi ko po akalain na si Cielo Magno po magsasalita ng ganito, 'no? Kasi 'yan si Arnold Clavio, alam ko mapagpanggap lang 'yan. Pero eto talaga, yang mga press natin wala 'yan. Lantad na lantad 'yan sa'tin. Eto po, grabe, tinukoy pa niya, eh, Senator Marcoleta, parang sinasabotahe mo. Si Marcoleta pa ngayon na nagsasabotahe. Ano po ang sinabotahe ni Marcoleta? Ano ba yung latest? First time mong bumanat dito kay Marcoleta, Cielo Magno, noong ang testigo ni Marcoleta ay binanggit na ng diretso si Martin Romualdez. Bakit sinasabotahan ni Marcoleta? Papaano mo nasabi na sinasabotahe? Si Marcoleta nga naglantad, eh, ng testigo, eh. Siya pa sumasabotahe. O baka sinasabotahe yung amo mo. Nakakahiya. Binanatan ni dating Department of Finance, DOF Undersecretary si Shell. Ito po, Pilipinas Today. Ako talaga gulat na gulat kasi hindi ko po akalain. Alam ko anti-Duterte 'to si Cielo Magno, kaya ano, pero anti-corruption siya, eh, 'di ba? Anti-corruption, eh. Siya yung isa sa mga nagtataguyod no na nakakampi natin dito sa GA, eh. Kaya nagugulat ako, ano ginawa ni Marcoleta para i-focus ninyo yung, atake niyo kay Marcoleta? Siya nga yung naglantad ng testigo before Marcoleta, meron Diskaya, si Marcoleta rin. Okay, eto po ang sinabi ng Pilipinas Today, binanatan ni dating Department of Finance Undersecretary Cielo Magno si Senator Rodante Marcoleta dahil sa umano'y pagsabotahe ng huli sa isinasagawang imbestigasyon ng Senado sa maanumalyang, flood control project. Bakit po pagsabotahe yun? Ano ba yung pagsabotaheng ginawa ni Marcoleta? Sa Senate Blue Ribbon Committee hearing nitong Huwebes, Setyembre 25, ipinakilala ni Marcoleta ang surprise witness na si Orly Gutesa. Yun po ba ang sabotahe? May surprise witness siya? Oh.
Surprise witness niya, sabotahe ba yun? Nagpakilala si Gutesa bilang dating security consultant ni Ako Bicol, Saldico, at sinabing personal umano siyang naghatid ng maleta naglalaman ng pera sa tirahan ni Ko at dating House Speaker Martin Romualdez. O mali naman to. Ang sinabi niya, galing kay Ko, papunta kay Romualdez, hindi siya naghatid kay Ko. Ayan, maraming netizens naman ang sumang-ayon kay Shelo at pinuntong tila minamandohan ni Marcoleta si Gutesa sa kanyang salaysay. Loopholes in the script and the delivery, komento ng netizen. Alam niyo po, ano po yung sinabutahe doon? Mayroon pong kulang doon sa binabasa. Meron silang kopya, pinaliwanag na to ni Marcoleta eh. Binigyan sila ng kopya, yung original na kopya na notaryo na notarize, binigay sa kanila. Binabasa nila. Eh, meron ding kopya si Tito Soto eh. Meron ding kopya may isa pang may kopya. Tatlo silang may kopya. Nung putol po, pinaliwanag din naman bakit putol. Kasi siguro sa Xerox, Xerox copy lang eh. Dahil dyan sinasabotahe na. Eh binigay niya lang, eto mag-stick ka dyan sa ano mo. Kasi po, gina-guide po ng mga abogado, alam na nila yan eh. Once na ikaw ay nagmarunong, hindi ka, pag may nasabi kang wala dun sa sinumpaan mong salaysay, aatakihin ka ng aatakihin ng mga ano riyan, mga buitre. Hawak po ni Tito Soto yung isang ano, bakit hindi pumapalag si Tito Soto? Oh. Okay. Ngayon, eto po. Papaano po nangyari na naging kasabo-sabotahe? Samantalang eto po pagkatapos ni Gutesa na magsalita, binasa niya yung kanyang sinumpaang salaysay. Saan po nagpunta si Gutesa? Nagpahinga ba? Nakipag-usap ba kay Rodante Marcoleta? Hindi po. Ano po ginawa ng mga senador? Tinanong po siya. Tinanong po siya, live po yun. Live po yung kanyang sinumpaan na salaysay. Ngayon lang po ako nakarinig, no, na ang argumento sa tao, hindi nila napasinungalingan. Wala, may nagsabi bang sinungaling si Gutesa? Wala nagsabing sinungaling. Nakaharap ba tayo lahat? Napanood ba natin yung testimonya? Napanood. Yung bang testimonya sinumpaan sa Senado? Sinumpaan. Ibig bang sabihin, Senator Lacson, walang silbi ang Blue Ribbon Committee nyo na naka-live? Na napapanood ng milyong tao? Napanood po yan ng milyong tao. Baliwala natin yan dahil may nagsabi na attorney na hindi daw siya yung nakapirma. Di ang gawin mo, Senator Lacson, tawagin mo yung attorney, gustong-gusto nyong pabulaanan. Ang problema ganito, Senator Lacson. Nakita namin, napanood namin, tinanong ninyo, isa kayo sa nagtanong. Mukha po bang sinungaling si Gutesa sa tingin ng tao? Hindi. Ngayon, kailan nyo sinasabi nagsisinungaling? Tapos na yung hearing. Kayo lahat. Bigla ngayon sinungaling na si Gutesa. Meron ba kayong sinabi na kasinungalingan sa sinabi ni Gutesa? Wala. Nagtatanim lang kayo ng duda. Ngayon, para maging kapanipaniwala, yung pagtatanim ninyo ng duda, hindi po pwedeng mga kung sino-sino lang. Dapat yung mga mukhang walang bahid. Dapat yung mga mukhang matitino ang magsasalita, ang magbibigay ng duda. Kaya pasok si Cielo Magno. Teka, sinasabotahin ni Marcoleta. Paano sinabotahin ni Marcoleta? Nakaharap ka, Cielo Magno, nakaharap ka, Arnold Clavio. Nakaharap tayong lahat ang sambayanan. Paano niya nasabotahe? Tinuruan niya ba magsinungaling yung si Gutesa? Anong salita ni Gutesa? Anong salita ni Gutesa
yung nagsisinungaling siya. Wala. Wala. Dahil lang yun sa sinumpaan niyang huwag kayong mag-alala, papatawag. 'Pag hindi niyo pinatawag yung attorney at sa press con lang kayo nagdadadakdak, kayo may kasalanan niyan, Senator Lacson. Ina-allow ninyo. Bago tayo kay Lacson, dito muna tayo kay Igan. Nahihiya ako sa'yo, Cielo Magno. Propesor ka ng UP. Dahil nabanggit lang si Martin, nagwawala ka para laban kay Marcoleta. Talaga? Nung hindi pa nababanggit si Martin, wala pang direkta nagsabi na eto dinala namin kay Martin. Pahiwatig pa lang ng Diskaya. Okay sa'yo. Wala kami naririnig. Eto na po ang pinakamabuting tao sa Pilipinas na nagpoprotekta sa mga minor de edad. Ako si Igan, Arnold Clavio. Eto ang sabi niya, yung naging basura ang testimonya mo, pero mas nangamoy basura ang mga personalidad na nasa likod ng imbento mong kwento. Okay. Arnold Clavio, tanong ko sa iyo, paano mo napatunayan na ang imbento lang si Gutesa? Marines yan. Ang lahat ng Marines, nagpahayag na po yung mga dating Marines na si Colonel Kerubin na nagagalak siya bilang Marines sa ginawa ni Gutesa. Tapos sasabihin mo, Arnold Clavio, na basura yung testimonya. Ito po sinabi ni Arnold Clavio, nangangamoy basurang personalidad na nasa likod ng imbento mong kwento. Okay. Imbento daw ayon kay Arnold Clavio. Kita nyo po ang ginagamit nila ngayon, mga mukhang matitinong personalidad. Kasi pag ang gagamitin lang nila kung sino-sino lang, hindi nila maililigtas si Martin. Si Martin po, ang amo mo, Arnold. Kahit na, hindi pala, mali. Bura. Si Martin ba ang amo mo? Bakit nakita ng sambayanan na nagsabi ang isang Marines, na nagsabi na siya ay nag-deliver ng pera kay Martin. Narinig namin yan. Tinanong siya ng tinanong, hindi na patunayan na nagsisinungaling. Tapos ikaw, sasabihin mo ng imbento lang? Talaga, Arnold Clavio? Nag-imbento lang? Yung si Gutesa? Hiyang-hiya naman ako sa'yo. Porkit nabanggit yung amo mo ba si Martin? Amo mo ba? Ikaw ba yung isa sa mga sinasabihan ni Karen Davila na inalok ka rin? Si Karen Davila tumanggi. Dahil ang sabi niya, matutuklasan ng mga tao. Malalaman ng tao. Walang kaabog-abog sasabihin mo, imbento. Imbento yung sinabi. Pakinggan pa natin. Maraming sinabi ang tukmul na yan eh. Akala mo akala mo dyan. Ito pa ang sinabi niya ni Igan. May pananagutan ba sa batas ang sino man na mapapatunayan na nag-produce ng maling testigo sa anumang proseso? Putya. Tignan mo, na direktang nagmanipula sa affidavit. Direktang nagmanipula sa affidavit, pinagbibintangan mo si Marcoleta. Nagdagdag ng inimbentong impormasyon at ipinipilit na sabihin sa isang forum. May pananagutan din ba ang testigo na sinumpaan ng isang affidavit na minanipula? Paano malalaman ang katotohanan sa ganitong tiwaling gawain? Alam nyo po, nagtatanong lang kunwari yan si Arnold Clavio. Pero sino sa tingin nyo yung pinatutungkulan niya? Kasi i-deny niya yung hayop na yan eh. Alam namin, i-deny mo yan. Ganyan talaga ang mga sinungaling. Ang mga sinungaling matatakaw sa kwalta.
Oh, sino ba yung, may testimonya na napakalupit na testimonya? Wala na pong naghi sa HOR. Sino po yung may testimonya diyan sa Senate? Si Gutesa lang. Oh, ngayon basura, inimbento. Ang tinatanong mo ngayon, may pananagutan ba si Marcoleta? At saka si Gutesa? Utot mo. Yari ka, kala mo ha. Sige, tanggi mo si Marcoleta yan. Alam mo, Arnold Clavio, ngayon ka lang direktang na ganyan, no? Nung nabanggit na si Martin. Tanong ko, amo mo ba si Martin? Kala ko GMA nagpapasweldo sa iyo eh. Amo mo ba si Martin Romualdez? O eto pa. Eto talaga pinangalanan niya na si Martin. Sa Japanese restaurant pa talaga kayo nagtagpo at nagpulong. Nagmukha tuloy kayong mga makapili na nag-hocus-pocus ng kwento at direktang idamay na si dating Speaker Martin Romualdez at Congressman Saldi sa katiwalian ng flood control project. Imagine, no? Tinawag mo makapili yung nag-meeting sa Japanese restaurant. Malamang po si Marcoleta pinatutungkulan ito. Eto ang tagal ng Lunes nakakainip malaman ng kababuyan na ginawa para guluhin ang investigasyon sa Senado. Iisa linya nila, 'di ba? No? Mayroong kababuyan na ginawa, may kaguluhan, sinasabotahe. Iisa linya niyo ni Cielo Magno. Nakakahiya kayo. Yung iba po, 'wag na natin banggitin kasi mga wala naman ng ano yan eh, wala nang alam ng bayaran eh. Eto si Clavio tsaka si Cielo Magna kasi marami pa pong nauutuyan na kunwari sila mga anti-corruption eh. Bakit? Yung numero unong anti-corruption na si Marcoleta na siyang unang naglantad nitong Martin Romualdez na to nakasabwat dyan, bakit silang binabanatan nyo? O, di ba? Alam na kasi. Alam na. Sinungaling ka. Akala mo ngayon i-de-deny mo na hindi si Marcoleta ang pinatutungkulan mo. Sino ba nagdala ng testigo? Si Marcoleta lang naman. Matakot ka. Matakot ka Arnold Clavio sa mga sasabi mo ngayon. Naku si Julius Babaw nga, magkano raw kay Julius Babaw? Yung bintang sa kanya. Bakit nga pala hindi mo idemanda Julius Babaw si Vico Soto? Puta kahihiyan yun Pinagbintangan ka 10 milyon. Okay. Ayan pa si Arnold Clavio, mas sikat kay Julius Babaw yan. At sabi niya, 'di ba, retention niya, naku, mahal yan. Hindi ko sinasabing bayaran ka. Pero amo ka ba? Amo mo ba si Martin? Bakit ganun mo nila ipagtanggol? Si hodang nag-iimbento ka pa ng mga ayan no. Paano kaya aksyonan ni Ping Lacson ang pagsisinungaling ng ilang resource person sa pagdinig ng kanyang Blue Ribbon Committee para madiin ang ilang personalidad? Grabe. Walang dungis yung amo niyang si Martin. Amo mo ba si Martin? Total binabanggit na ni Arnold Clavio si Ping Lacson eh. Baka naman si Ping Lacson iba naman yung tono. Tignan nga natin kung si Ping Lacson, tignan niyo po yung tono nila. Gusto nilang palabasin ngayon, nagulat sila kay Gutesa eh. 'Di ba? Gusto nilang palabasin ngayon na merong ginawa diyan sa ano na 'yan, no? Mamaya na natin si Tulfo, in-interview pala ni Karen Dabala, hindi ko pa napapanood. Mamayang hapon natin hihimayin yung sinasabi ni Erwin Tulfo. Okay, dito muna tayo kay Lacson. Senator Lacson,
Yung po bang Blue Ribbon Committee, 'pag nanumpa ba sa Blue Ribbon Committee at, nagsalita sa Blue Ribbon Committee puwedeng balewalain? Ikaw ang chairman diyan, eh, 'di ba? Ngayon kung sinasabi niyo na nagsisinungaling, halimbawa, palagay na natin na mahina yung inyong, mahina yung mga senador na kasi panay kayo scripted, 'di ba? Palagay na natin na hindi niyo kaya yung biglaan makapag-isip, "Teka muna, yung amo namin na si Martin, ah, ay binanatan, pero hindi namin mabanatan kasi wala pa kaming script." Halimbawa po, Senator Lacson, maraming mga senador na bata 'yan. Halimbawa po, Senator Lacson, babalewalain niyo ba yung testimonya sa Blue Ribbon Committee? Hindi po puwede dahil ikaw ang chairman. Nakakahiya na balewalain mo samantalang ikaw ang chairman, 'di ba? Ano 'tong sinasabi mo ngayon? Basahin natin yung sinasabi niya. Ang sinasabi ni Lacson eto, ayan. Ito po ay sinabi niya September 27 kahapon. Kaya lang hindi ako nag-ano, hindi po ako nag-broadcast kahapon, eh. "The Manila RTC can help unravel the mystery behind the now infamous Gutesa affidavit since part of the executive judge's function is to investigate violations relating to notarized documents within its jurisdiction. We Was he just made to sign a prepared affidavit that he read during the committee hearing and by whom?" Yan. Ganda, no? No? Pinatutulong niya yung RTC. Tanong ko sa inyo, Senator Lacson, mas mataas po ba yung Manila Regional Trial Court kaysa sa inyong Blue Ribbon? Kasi isinusuko mo na yung Blue Ribbon Committee. Parang sinasabi nyo, Manila RTC, help! Tulungan mo kami. Kasi hindi namin mapasinungalingan yung sinasabi ni Gutesa, eh. Hindi namin mapa-appear dito na sinungaling si Gutesa sa Blue Ribbon Committee. Kayo na kaya ang magsalita. Alam mo, Senator Lacson, pinanunood kayo ng tao. Kung ano man ang maging hatol ng Manila RTC, hindi yan pinanood ng tao. Hindi namin alam kung ano ang ginawa nilang papaano sila nagpasya. Dito po, pinanood kayo ng tao. Tanungin niyo yung tao, reliable ba? Reliable ba si Gutesa bilang resource speaker? Oh. Tanungin niyo yung tao. Si Gutesa po ba ay sa tingin ninyo nagsasabi ng totoo? Hindi ba mas karapat dapat kung sa tingin niyo nagsisinungaling si Gutesa, kayo magpalabas sa Blue Ribbon Committee? Yan yung problema niyo, eh. Credible naman yung witness niyo. Kayo mismo ang sumisira sa witness niyo. Pero sa labas ng Blue Ribbon Committee, magagaling kayo sa dakdakan sa labas. Pero sa kaharap ninyo yung tao, hindi nyo naman mapabulaanan yung mga sinasabi ng tao no nakaharap sa inyo. Yan po pinakamahirap na ugali. Yung 'pag nakalabas na, 'pag hindi na nakaharap, tsaka nyo babakbakan. 'Di po ba? Kaharap nyo si Marcoleta, kaharap nyo. Sinasabi mong, eto, ano yung sinasabi mong, was he just made to sign a prepared affidavit that he read? Oh, pinapirmahan lang ba? Dapat tinanong mo yan. Pinapirmahan lang ba sa'yo to? Hindi ba ikaw ang may gawa nito? Taong bayan na magpapasya kung siya'y nagsisinungaling. Magagalit sa yung mga Marines niyan. Maraming magagalit sa inyo. Para saan pa yung Blue Ribbon? Ikaw nga ang chairman niyan, nariyan ka, nakaharap ka nung nagsalita yan, eh.
Alam niyo kung bakit? Nagulat sila, napahiya. 'Yun yung problema, eh. Nagugulat kayo, hindi niyo alam ang gagawin ninyo. Pagkatapos ng lahat nun nahimasmasan kayo, eto na ngayon may script na kayo. Script 'yan, eh. Kita niyo isa lang sinasabi, sinasabotahe ni Marcoleta. Si Marcoleta nagpapirma diyan. Tinuturuan lang ni Marcoleta yung, kanyang witness. Oh, naka-focus na kayo kay Marcoleta ngayon. Magkano ba ninakaw ni Marcoleta? Wala. Magkano sinabi na insertion ni Marcoleta? Wala. Magkano sinabi na dineliver sa mansyon ni Marcoleta? Magkano raw pera ang sinabing dineliver sa mansyon ni Marcoleta? Wala rin. Ibig sabihin walang testigo na nagsabi na si Marcoleta, ay binigyan ng pera. Walang engineer na nagsabi na may 25% si Marcoleta. Wala. Walang nagsabi na security detail na nagsabi nag-deliver sa mansyon ni Marcoleta ng, almost, 2 billion o 1 point something billion. May nagsabi ba na bilyon-bilyon nag-deliver kay Marcoleta? Wala rin. May nagsabi bang kontraktor na hinatiran niya si Marcoleta habang nag-iinuman sila ng pera? O sa tauhan ni Marcoleta binigyan? Wala rin. O bakit nakapokus kay Marcoleta yung galit nyo? Hindi ba halata kayo? Bistadong-bistado yung mga style ninyo, Clavio. Chelo Magno. Binabanggit pa Marcoleta. Si Clavio, nahiya ka pang banggitin na sa Marcoleta. Di ba nakakahiya? Kayo ang nakakahiya. Yung binabanggit na dinilibera ng bilyon-bilyon, isang salita, wala kayong duda. Tanong, meron na po bang tumistigo na nagpabulaanan sa sinasabi ni Gutesa? Wala pa rin. Ibig sabihin, nag-conclude kayo na nagsisinungaling si Gutesa kahit walang kumukontra sa kanyang sinasabi? Nakakabilib yung utak nyo. Yang mga Pilipino, pwede po yan sa dating kalakaran na kayo lang sa media. Kayo lang ang pinakikinggan. Hindi naman kayo na lang pinakikinggan. Ito po ang sinabi. Ito, si former Congressman Mike Defensor. Baka sabihin nyo naman kasi, gawa-gawa lang ni Marcoleta yung kwento. Ano yung sabi niya? Ang nagpakilala sa kanya kay Marcoleta si Congressman Defensor. Linaw, no? Okay. Banatan nyo si Defensor. Imbitahin nyo dyan sa Senado. Kasi siya yung nakatuklas dito kay Gutesa eh. Bakit kay Marcoleta kayo nakapokus? Kasi masyadong mataas yung kredibilidad ni Marcoleta. 'Di ba? Masyadong mataas yung kredibilidad ni Marcoleta. Susubukan naman nila, gagamit sila ng mga personalidad na walang bahid katulad ni Clavio. Wala kang bahid? Talaga? Wala ka talagang bahid? Kilala namin si Sara Balabagan, wala kang bahid. Anong palagay nyo sa amin? Okay. When Sergeant Gutesa, sabi ni Marcoleta ni Defensor, when Sergeant Gutesa was in front of me while he was in discussion, sila ay nag-uusap eh. He would constantly call someone or someone would call him and they would say, or sabi niya, basta supportahan nyo ako, Marines tayo. And then today, I get messages na a lot of those with them, and if you recall, in the Senate hearing,
He was talking about 90 people. Some of them are Marines, active police. May mga sinasabi na they want to come out and say and tell what they know and what they observe. Eto po yung ipurso nyo. Sino yung mga kasama na gustong mag-testify? Hindi po yung babat-batakan ninyo, yung tagapaghatid ng balita. Si Gutesa at si Marcoleta binabanatan nyo. Yung mga itinuro ni Gutesa, wala kayong masabi. Hindi kayo nagduda. Utang. Ang tindi nyo. Yung tinuturong binigyan ng pera, wala kayong masabi. Pero yung naglabas ng testigo na mayroon kaming binigay kay Martin mula kay Saldico. Alam niyo po kasi ang kwento nila, hanggang kay Saldico okay kami. Tanga ba yun? Ano ba tanga? Mukha lang tanga si Martin. Di ba mukha na, ko, ititindi ko, mukha lang tanga. Pero hindi siya tanga. Iba po yung mukha lang. Mukha lang siyang abnoy, pero hindi po siya abnoy. Ibang presidente yun. Ibang presidente po yung mukhang abnoy, tsaka talaga. Naalala ko lang, yung presidente na, Huwag niyo pong ipagkamali na yung ginagawa, yun, alam niyo yung pinakamalaki yung pagkakamali, yung mga tumatablaki ko. Yan ang pinakamalaki yung pagkakamali. Tablahin niyo si Saldico. Kasi hindi nila po pwedeng lahat nagtuturo kay Saldico. Direkta mismo kay Saldico. Sa bahay ni Saldico. Huwag niyo pong ipagkamali na yung itsura ni Martin, itsura lang po yun. Pero matalino po si Martin. Ibig niyo sabihin, nagagawa yan ni Saldico. Lahat. Si Saldico nag-insert, si Saldico. Without, hindi alam ni Martin Romualdez. Putya, sinong papaniwalain ninyo? Ayon nga sa nasirang si Congressman Lagman, lahat ng nangyayari sa House of Representatives, as in lahat ng nangyayari, alam ng speaker. Lahat po ng speaker, alam niyan lahat. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong, pwede po kayong magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. 2,000 po tayo mahigit,